Sa bawat yugto ng buhay, dumarating ang panahon ng tanong. Tanong na walang kasagutan sa Google, tanong na hindi masagot ng barkada, at tanong na kahit tayo mismo, hirap ipaliwanag. Paano ba ako magiging kalmado sa gitna ng gulo? Paano ko makokontrol ang emosyon ko? Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay? Sa video na ito, sisimulan natin ang paglalakbay sa isang sinaunang pilosopiya na hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng gabay sa mga gustong mabuhay ng malinaw, matatag at tahimik. Ito ang Stoicism. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-comment sa baba kung bakit mo gustong matuto ng Stoic mindset. Welcome sa Pinoy Stoics. Ang Stoicism ay isang pilosopiyang isinilang mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas sa Athens, Greece. Itinatag ito ni Zeno of Citium noong 3rd century BCE. Tinawag itong Stoicism dahil nagtuturo siya sa Stoa Poikile, isang pampublikong portico o hallway sa lungsod ng Athens. Ngunit huwag kang palilinlang ng itsura o lalim ng salita. Ang Stoicism ay hindi lang para sa mga matatalino o sinaunang tao. Ito ay para sa kahit sinong gustong mabuhay ng maayos, may saysay, at may kapayapaan. Ang Stoic philosophy ay nakatuon sa 3 pangunahing bagay: virtue, kabutihang loob; reason, rational na pag-iisip; at living in harmony with nature, pamumuhay ayon sa natural na daloy ng buhay. Para sa mga Stoic, hindi natin kontrolado ang lahat sa labas, pero kontrolado natin ang ating sarili. Hindi natin hawak ang panahon, opinyon ng ibang tao, o ang resulta ng mga pangyayari, pero hawak natin kung paano tayo magre-react. Diyan umiikot ang Stoic mindset. Kung natututo ka na sa parting ito, huwag kalimutang i-like ang video at i-share sa kaibigan mong gusto ring matutong maging kalmado sa magulong mundo. 3 sa pinaka-importanteng Stoic philosophers ay sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus. Si Marcus Aurelius ay isang Roman emperor, makapangyarihan pero mapagpakumbaba. Sa kanyang aklat na Meditations, isinulat niya ang kanyang mga iniisip sa araw-araw na hanggang ngayon ay nagsisilbing gabay ng marami. Sabi niya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Si Seneca naman ay isang mayamang politiko at manunulat. Sa kabila ng karangyaan niya, pinili niyang mabuhay ng simple. Naniniwala siya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa panloob na katahimikan. Si Epictetus ay dating alipin, pero naging isa sa pinakarespetadong guro sa Stoicism. Para sa kanya, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Makikita natin na kahit iba-iba ang pinanggalingan nila, may emperor, may alipin, may negosyante, iisa lang ang tinuturo nila: ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Kung relate ka sa mga sinabi nila, i-comment ang salitang kalma sa baba. Tingnan natin kung ilan tayo rito na gustong mamuhay ng may linaw at lakas ng loob. Hindi mo kailangang maging Stoic scholar para mag-practice ng Stoicism. Hindi mo rin kailangan ng magandang gamit, maraming pera, o matinding karunungan. Ang kailangan mo lang ay disiplina, malinaw na pananaw at ang tapang na harapin ang sarili mong iniisip. Sa Stoicism, ang pinakamahalagang tanong ay, ito ba ay kontrolado ko? Kung oo, kumilos. Kung hindi, bitawan mo. Maraming praktikal na gamit ang Stoic philosophy sa modernong panahon. Kapag na-late ang kausap mo, kapag hindi mo nakuha ang inaasahan mong resulta, kapag nadismaya ka sa ibang tao, sa lahat ng ito, pwede kang magtanong, may kontrol ba ako rito? Kung wala, huwag mo nang ubusin ang emosyon mo. Kalma, disiplina, refocus.
Kung sa tingin mo ay makakatulong ang Stoic mindset sa buhay mo, mag-subscribe ka na ngayon para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video tungkol sa disiplina, mindset at Stoic strategy. Sa mga susunod na mga video na bahagi ng video na ito, pag-uusapan pa natin. Paano gamitin ang Stoicism sa love life, trabaho, at daily stress? Paano harapin ang overthinking gamit ang Stoic tools? At paano mabuhay ng may linaw sa mundo ng social media, comparison at pressure? Kaya kung gusto mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo, hindi para maging matigas, kundi para maging matatag, manatili ka sa Pinoy Stoics. Dito, unti-unti nating huhubugin ang panibagong pananaw. Tahimik pero matibay. Hindi reactive, kundi intentional. Hindi palaban kundi disiplinado. Paalala bago tayo magtapos. I-like, i-share, at i-comment mo ang paborito mong Stoic quote kung meron ka. Kung wala pa, panoorin mo ang susunod naming video. Mas marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa panunood. Tandaan, hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mo.